Sa araw ng aking kasal, ang aking anak na lalaki at manugang na babae ay nanuya sa aking bagong asawa sa harap mismo ng 400 na bisita. Sinabi nila na hindi siya tatay-tatayan. Tinawag nila siyang basura. Ang buong pamilya ng aking manugang ay tumawa ng malakas habang nararamdaman ko na parang gumuho ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Tumayo ako na nanginginig sa galit at pinalayas silang lahat sa reception. Noon napatingin sa akin ang aking asawa na may malalim na katahimikan na hindi ko pa nakita noon at sinabi ang isang bagay na nagbago ng aking buhay magpakailanman. Mahal, bilyonaryo ako. Pero hayaan mo akong ikwento kung paano ako nakarating dito dahil ang susunod na nangyari ay isang bagay na hindi nila inaasahan kailanman. Maligayang pagdating sa aking channel. Araw-araw akong nagbabahagi ng mga bagong kwento ng buhay dito. At talagang magpapasalamat ako kung mag-subscribe ka at mag-like sa aking video. Ngayon, balikan natin ang aking kwento. Sigurado akong magugustuhan mo ito kung patuloy kang makikinig hanggang sa dulo. Nagsimula ito 3 oras kanina nang ako. Si Elena, o Len ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko sa edad na 61 taon, ay nakatayo sa pinakamagandang event space na nakita ko kailanman. 400 na bisita ang pumuno sa bawat upuan na upholstered sa ivory velvet. Ang mga mesa ay kumikinang sa cream silk linens at matatayog na centerpieces ng puti at gintong bulaklak na parang direktang galing sa magazine. Naghira ko ng pinakamahusay na musikero, ang top keter, lahat binayaran ng aking ipon sa buong buhay. Gusto ko na perpekto ang araw na ito dahil pagkatapos ng 15 taon ng pagkabalo, ng kalungkutan, ng mga gabing umiyak ng tahimik, sa wakas ay nakahanap na ako ulit ng pag-ibig. Si Elicio, o Sio Vargas, ay nakatayo sa tabi ko sa altar na nakasuot ng simple pero malinis na gray suit. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na sinusuklay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa mga taon ng matapat na trabaho. Hindi siya mayaman. Hindi siya nagmamaneho ng luxury car at nakatira sa maliit na apartment sa simpleng barangay. Pero kapag tumingin siya sa akin, nararamdaman ko na ako ang pinakamahalagang babae sa buong mundo. Iyon lang ang mahalaga. Noon narinig ko ang unang malakas, mapang-uyam, nakakalason na tawa. Galing ito sa 3rd row, eksakto kung saan nakaupo ang aking anak na si Danilo sa tabi ng kanyang asawa, si Teresa. Si Danilo ay 38 taong gulang. Suot ang Italian suit na nagkakahalaga ng higit sa 150,000 at Rolex watch sa kanyang pulso. Palagi niyang ipinapakita sa akin na ang pera ang pinakamahalaga sa buhay. Si Teresa ay mas masama. Ang 35 taong gulang na babaeng iyon sa kanyang sobrang sikip na pulang damit na may mahabang itim na kuko at mayabang na ugali ay ginawang impyerno ang aking buhay mula nang pakasalan niya ang aking anak. Galing siya sa pamilyang nagpapanggap na may mataas na antas. Bagaman alam nating lahat na ang kanyang ama ay nakapag-ipon sa kadudadudang negosyo. Tingnan mo iyan. Narinig ko si Teresa na bumulong sa kanyang ina ng sapat na malakas para marinig ko. Ang matandang babae ay magpapakasal sa isang mahirap. Ang kanyang ina, si Brenda Cruz, isang babaeng may sobrang maraming peking gintong kwintas na nag-iingay sa kanyang league, ay tumawa habang tinakpan ang bibig ng kamay. Kawawa naman si Len, sa edad niya, wala na siyang makuhang mas maganda. Nararamdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Pero pinanatili ko ang tingin sa ministro. Dahan-dahang pinisil ni Sio ang aking kamay na parang sinasabi, magiging ayos lang ito. Pero nagsisimula pa lang ang mga bagay. Patuloy ang opisyal sa seremonya. Nagsasalita tungkol sa pag-ibig, paggalang, at banal na pagsasama ng kasal. Sinubukan kong magkonsentrete sa kanyang mga salita, sa sandaling kinangarap ko ng maraming buwan. Pero ang mga nakakaipit na tawa at malulupit na komento ay patuloy na dumarating mula sa seksyon ng aking pamilya. Nakita mo ba ang sapatos niya? Bulong ng isang pinsan ni Teresa. Parang binili sa ukay-ukay. At ang suit na yan, dagdag ng isa pa. Mas maganda pa ang suot ng aking hardinero. Ang buong hanay ng pamilya Cruz ay tumawa ng mahina. Parang mga buitre sila na naghihintay ng perpektong sandali para umatake. Nararamdaman ko ang paggabasag ng aking puso, pero nanatiling tahimik at marangal si Sio, na parang walang epekto sa kanya. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Dumating ang sandali ng vows. Nang magsimula si Siong magsalita, matatag at puno ng tunay na emosyon ang kanyang boses. Len, mula nang makilala kita, alam ko na ikaw ang babaeng gustong-gusto kong makasama habang buhay. Wala akong material na yaman na maya-alay sa iyo, pero ibinibigay ko ang buong puso ko, ang walang hanggang katapatan ko, at ang pangako ko na pasasayahin kita araw-araw na natitira sa akin. Ilang tao sa audience ang huminga ng malalim, na antig.
May luha sa aking mga mata. Pero noon narinig ko si Danilo na naglabas ng malakas. Mapang-uyam na tawa na umalingaw-ngaw sa ballroom. Nakakadiri ito, sabi ng aking anak ng malakas ng walang kahihiyan. Tumayo siya na hawak ang kanyang baso ng tsampag. Medyo nakakampay. Uminom siya bago ang seremonya. Seryoso, nanay, ito ba ang lalaking pinili mo? Itong miserable na matanda. Tahimik na tahimik ang kwarto. 400 na tao ang huminto sa paghinga. Tumigil ang ministro sa pagsasalita at tumingin sa akin ng may pag-aalala. Mas mahigpit na pinisil ni Sio ang aking kamay. Pero nanatiling tahimik ang kanyang ekspresyon. Halos mahabagin. Danilo, please, sinubukan kong sabi. Pero lumabas ang aking boses na basag. Nahihiya. Hindi, nanay. May dapat magsabi ng totoo dito. Lumakad si Danilo sa gitnang pasilyo. Dramatikong gumagalaw. Pinagtrabaho mo ang buong buhay mo. Nagsacrifice ka para sa akin. Iniwan ka ni tatay na magandang mana. At ito ang ginawa mo. Pakasalan ang isang walang-wala na malamang gusto lang ang pera mo. Tumayo rin si Teresa. May masamang ngiti sa labi. Tama si Danilo, Len. Hindi yan tatay-tatayan. Basura iyan na pinulot mo sa kalye. Sumabog sa tawa ang buong pamilya niya. Ang ina, ama, tiyo, pinsan niya, lahat tumatawa, nakaturo, naglalabas ng cellphone para i-record ang sandali. Parang nasa sirko sila at kami ang mga clone. Pero noon may sumabog sa loob ko. Hindi ito kalungkutan. Galit ito. Isang nag-aalab na puot na umakyat mula sa paa hanggang ulo. Hinila ko ang kamay ko kay Sio at tuwid na lumakad patungo sa aking anak. Alam mo ba, Danilo, iba ang tunog ng aking boses, mas malakas, mas matatag kaysa narinig ko sa maraming taon. Tama ka sa isang bagay. May dapat magsabi ng totoo dito. Napakakapal ng katahimikan sa kwarto na parang makakapuwing sa kutsilyo. 400 na tao ang nakatitig sa akin ng malaki ang mata. Naghihintay kung ano ang gagawin ng nahihiyang si Len. Si Danilo ay suot ang mayabang na ngisi. Paeho noong bata pa siya kapag akala niya panalo siya sa argumento. Si Teresa ay nakatayo sa tabi niya. Nakapalo ang braso. May hitsura ng sobrang yabang na kinamumuhian ko. Patuloy na humihina ang tawa ng buong pamilya niya. Nag-enjoy sa eksena na parang pinakamasayang bagay na nakita nila sa maraming taon. Ang totoo, ulit ko, nararamdaman ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ay 35 taon akong kasal sa ama mo. 35 taon na nagtatrabaho ako ng 12 oras araw-araw sa paglilinis ng bahay ng iba para makapag-aral ka sa pinakamahusay na paaralan. 35 taon na binali ko ang aking likod, sinira ang aking mga kamay, at isinakripisyo ang aking kalusugan at kabataan para ibigay sa iyo lahat ng kailangan mo. Kumurap si Danilo, at sandali akong nakakita ng pagkailang sa kanyang mata. Pero mabilis niyang tinakpan sa pamamagitan ng pag-inom ulit ng tsampag. Mabuting tao ang ama mo, patuloy ko, nararamdaman ang pag-akyat ng luha, pero tumangging patakan. Pero nang mamatay siya 15 taon na ang nakaraan, iniwan niya akong mag-isa, lubusang mag-isa. Alam mo ba kung ilang beses akong pumunta sa bahay mo para humingi ng oras na makasama ka? Ilang beses akong tumawag sa iyo na umiiyak dahil pinapatay ako ng kalungkutan. Nanay, huwag kang mag-eskandalo, sabi ni Danilo. Pero mas hindi na sigurado ang kanyang boses ngayon. Eskandalo. Tumawa ako, pero mapait, masakit na tawa. Eskandalo ang mag-isa tuwing Pasko dahil masyado kang abala sa pamilya ni Teresa. Eskandalo ang mag-isa sa aking ika-negatibo 61, ika-negatibo 60, ika-negatibo 59 na kaarawan dahil hindi mo man lang nagawang mag-text. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao sa audience. Nakita ko ang mga tingin ng hindi pag-aproba patungo sa aking anak. Pero hindi tatahimik si Teresa. Ay, please, sabi niya ng may galit, lumakad basulong. Tumataltakong ang kanyang heels sa marmol na sahig. Palagi kang biktima, hindi ba, Len? Palaging nagrereklamo, palaging kailangan ng atensyon. Alam mo ba, may sariling buhay si Danilo. Hindi siya pwedeng magbabisit sa iyo na parang bata ka. Magbabisit sa akin, bulong ko, nararamdaman ang paggabasag sa loob ko. Hindi ako humingi ng babisit. Humingi lang ako ng kaunting pag-ibig, kaunting paggalang, kaunting pagmamahal na ibinigay ko sa kanya sa buong buhay niya. Si Sio ay nakatayo pa rin sa altar. Pinapanood ang eksena ng tahimik pero alerto. Hindi siya nakialam. Hindi niya ako pinigilan. Naroon lang siya. Binibigyan ako ng espasyo para sabihin ang matagal ko nang pinipigil sa loob. At ngayon, nanginginig ang aking boses, pero nanatiling matatag. Ngayong sa wakas ay nakahanap ako ng taong nagpapabuhay ulit sa akin.
ng taong ginagamot ako ng may dignidad at paggalang. Dumating kayo para sirain ito. Ikaw, aking sariling anak, dumating para pahiyain ako sa harap ng lahat. Dahil gold digger ang lalaking iyan, sigaw ni Danilo, nakaturo kay Sio ng may paghamak. Tingnan mo siya, tingnang mabuti. Nakadamit siyang parang pulubi. Nakatira sa basurang apartment. Malamang wala siyang bank account, at dapat ba akong matuwa na pinakasalan ng nanay ko iyan? Pumalakpak at sumigaw ang pamilya ni Teresa sa suporta. Eksakto, sigaw ng ama ni Teresa, si Larry Cruz, isang matabang lalaki na parang nakabitin ang kanyang makapal na bigote sa amoy ng murang tabako. Ang miserable na matandang iyan, gusto lang ang pera ng nanay mo. Halata naman. Dapat kang magpasalamat na nag-alala si Danilo sa iyo. Dagdag ni Brenda, ang ina ni Teresa, habang inalog ang kanyang maraming gintong bracelet ng mayabang. Pinoprotektahan lang niya ang ari-arian mo. Ari-arian ko. Lumabas ang mga salita sa bibig ko na parang lason. Kailan pa kayo nag-alala sa ari-arian ko? Danilo. Kailan pa kayo nag-alala sa iba maliban sa sarili ninyong kapakanan? Hindi makatarungan yan, protesta niya, namumula ang mukha. Hindi makatarungan. Hayaan mo akong sabihin kung ano ang hindi makatarungan. Hindi makatarungan na nang kailangan ko ng 50,000 para sa operasyon 3 taon na ang nakaraan. Sinabi mo walang pera ka. Pero 2 linggo pagkatapos, binili mo ang Rolex na suot mo ngayon. Hindi makatarungan na nang humingi ako ng 250,000 para ayusin ang bahay ko. Pinapirma mo ako ng dokumento na may interes. Parang estranghero ako. Hindi makatarungan na tuwing humingi ako ng tulong, tinatrato mo akong parang abala, parang pasanin. Lumakas ang bulungan sa audience. Nakita ko ang ilang tao na tumatango. Ang iba na tumitingin kay Danilo ng may pagpuna. Ang mga kaibigan ko, ang ilang inimbita ko, may luha sa mata. Si Vivian Santos, ang best friend ko sa loob ng 30 taon, ay hayagan ng umiyak. Pero hindi pa tapos si Teresa. Ang babaeng iyan hindi alam kung kailan tumigil. Alam mo kung ano talaga ang nangyayari dito, Len. Sabi niya, lumakad ba tungo sa akin ng may sobrang yabang na nagpapakulo ng dugo ko? Desperado ka. Matanda ka na. Nag-iisa ka. At kinuha mo ang unang lalaking nagbigay sa iyo ng atensyon. Nakakadiri. Nakakahiya. At frankly, narito ang buong pamilya ko bilang saksi sa pinakamalang desisyon na ginawa mo kailanman. Sumigaw sa apruba ang pamilya niya. Ang mga pinsan, tiyo, kahit ang mga kaibigan nila. Lahat tumatawa, lahat nanunuya. May nagre-record sa cellphone. Kinukunan ang bawat segundo ng aking pagkahiya para i-share sa social media mamaya. May magin ko ang mga caption, baliw na matanda nagpakasal sa pulubi. O, pinakapathetic na kasal ng taon. Nararamdaman ko ang huling pagbasag sa loob ko. Hindi ito kalungkutan. Hindi ito sakit. Determinasyon ito. Lakas na hindi ko alam na meron ako. Lumiko ako at lumakad kay Sio, na nakatayo pa rin sa altar, nang may hindi maipaliwanag na katahimikan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang mata. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Tanong ko ng mahina. Dahil magulo ang pamilya ko, at malinaw na hindi nila karapat-dapat na narito. Ngumiti si Sio. Maliit na ngiti, pero may bagay doon. Bagay na hindi ko maunawaan. Len, mahal ko, hindi pa ako naging sigurado sa anumang bagay sa buhay ko. At tama ka. May mga tao dito na hindi karapat-dapat na makasaksi sa sandaling ito. Lumiko ako pabalik sa 400 na bisita. Karamihan sa kanila ay mabubuting tao, tunay na kaibigan, kasamahan, kapitbahay na nagmamalasakit sa akin. Pero may partikular na grupo na ginawang bangungot ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Danilo, sabi ko, at umalingaw-ngaw ang aking boses sa kwarto nang may otoridad na hindi ko pa nagamit sa aking anak. Ikaw, Teresa, at ang buong pamilya ninyo. Lumabas. Lumabas sa aking kasal. Lumabas sa aking buhay. Napakatahimik pagkatapos noon. Tinitigan ako ni Danilo na parang sinampal ko siya. Ano? Nautal siya. Nanay, hindi ka seryoso. Hindi pa ako naging maseryoso sa buhay ko. Gusto ko na umalis kayo ngayon. Naglabas si Teresa ng hysterical na tawa. Pinalalayas mo kami. Sarili mong pamilya. Hindi ko pamilya. Sagot ko ng malamig. Kayo at ang mga parasito ninyo. May 5 minuto kayo para umalis sa kwarto na ito o tatawagan ko ang security. Tinitigan ako ni Danilo na parang hindi siya makapaniwala. Nagbago ang mukha niya mula sa gulat patungo sa galit sa ilang segundo. Pinalalayas mo ako sa kasal mo, ang tanging anak mo. Sagot ko ng walang pag-aalangan. Pinalalayas ko kayo, ang asawa mo, at lahat ng mga ulupong dinala mo.
Lumakad si Teresa pasulong. Nakaturo ang hintuturo sa akin ng may banta. Ang itim na kuko niya ay parang mga kuko na handang sumaksak. Hindi mo ito magagawa, matandang bobo. Wala kang karapatan. May buong karapatan ako sa mundo. Kasal ko ito. Binayaran ko ang bawat sentimo para sa event na ito. Naghera ko ng venue. Binayaran ko ang pagkain. Naghira ko ng musikero. At may buong karapatan ako na magdesisyon kung sino ang mananatili at sino ang aalis. At tiyak kang aalis. Tumayo ang ama ni Teresa, si Larry, mula sa upuan. Nakasabit ang tiyan sa kanyang belt. Sino ang akala mo na kausap mo ng ganyan? May impluwensya ang pamilya ko sa lungsod na ito. Pwede kaming sirain ka. Sirain ninyo ako. Sabi ko. Nararamdaman ang tapang na hindi ko alam na meron sa loob ko. Sinira ninyo na ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Ano pa ang magagawa ninyo sa akin? Tumayo rin si Brenda, ang ina ni Teresa, na nag-ingay ang lahat ng gintong bracelet niya ng skandalus. Insulto ito, lubusang kawalan ng paggalang. Pumunta kami rito para suportahan ang ridikuloso na kasal na ito. At ito ang ganti mo sa amin. Suporta. Mapait akong tumawa. Tinatawag ninyo na suporta ang pagnuyaan sa asawa ko. Tawagin siyang basura, at pahiyain siya sa harap ng lahat. Hindi yan suporta. Kalupitan iyan. Sumigaw ang isang pinsan ni Teresa, isang batang lalaki na sobrang gel sa buhok. Mula sa mesa niya, basura ang asawa mo. Alam nating lahat iyan. Tingnan mo lang siya. Mukha siyang pulubi na pinulot sa kalye. Maraming miyembro ng pamilya nila ang tumawa at pumalakpak. Nag-enjoy sila. Tunay na nag-enjoy sila sa pagbasag sa akin, sa aking espesyal na araw. Sa wakas nagsalita si Sio. Tahimik ang boses niya, halos mahina. Pero may tono ng katatagan na hindi ko pa narinig sa kanya noon. Binata, hindi mo ako kilala. Wala kang alam sa akin. Pero nararamdaman mong karapat-dapat mo akong insultuhin. Ano ang sinasabi niyan tungkol sa iyo? Agad na natahimik ang pinsan, na parang may bagay sa boses ni Sio na nag-disarm sa kanya. Pero hindi susuko ng ganoon kadali si Danilo. Lumapit siya sa akin. Amoy alkohol ang hininga niya, at pula ang mukha sa galit. Nanay, kung pinalalayas mo kami ngayon, kung gagawin mo ito, hindi mo na ako makikita ulit. Hindi mo na makikita ang mga apo mo ulit. Sumpa ko sa Diyos, ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Ang mga apo ko, si Miguel, 6 taong gulang, at si Clara, 4, mahal na mahal ko sila ng buong puso. Nakakadurog ang isipin na hindi ko na sila makikita ulit. Pero noon tumingin ako kay Sio. Tumingin ako sa lalaking ito na nagtrato sa akin ng may higit na paggalang at dignidad sa 6 na buwan ng pakikipagdete kaysa ginawa ng aking anak sa nakaraang 15 taon. At alam ko na kailangan kong pumili. Kailangan kong piliin ang aking sariling kaligayahan sa unang pagkakataon sa buhay ko. Kung iyan ang desisyon mo, Danilo, sabi ko, at medyo basag ang boses ko, pero hindi ako tumigil. Kung ganoon, hayaan mo na. Hindi na kita hayaang manipulahin ako. Hindi na kita hayaang gamitin ako bilang personal na bangko, habang tinatrato mo akong basura kapag hindi mo ako kailangan. Makasarili ka, sigaw ni Teresa. Makasariling matanda na pumipili ng estranghero kaysa sariling pamilya. Hindi siya estranghero, sagot ko ng mahinahon. Siya ang lalaking minamahal ko. At kung hindi mo marespeto iyan, wala kang lugar sa buhay ko. Tinitigan ako ni Danilo nang may sobrang galit na halos umatras ako. Pagsisihan mo ito kapag ninakaw ng matandang iyan ang lahat ng meron ka. Kapag iniwan kanyang walang-wala, huwag kang umiyak sa pintuan ko para sa tulong. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Nararamdaman ang pagdaloy ng luha sa pisngi ko. Hindi ako. Napakatense ng atmosphere sa ballroom. Pinapanood ng ibang bisita ang eksena ng may halo ng horror at fascination. May mga kaibigan ko na gustong makialam, pero nanatili silang nakatayo. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa wakas tumayo si Vivian Santos, ang best friend ko. Siya ay 63 taong gulang na babae, na may maikling puting buhok, at malakas na personalidad na palagi kong hinahangaan. Danilo, Teresa, kung may kaunting delikadeza kayo, umalis kayo ngayon at hayaan si Len. Ang ginagawa ninyo ay malupit at hindi mapapatawad. Tumahimik ka, matandang usisera, sabi ni Teresa nang may galit. Hindi ito problema mo. Problema ko ito kapag nakikita kong inaabuso ng sariling pamilya ang best friend ko. Matatag na sagot ni Vivian. At honestly, pagkatapos makita kung paano kayo umasta, lubos kong naiintindihan kung bakit mas pinipili ni Len na pakasalan si Eliseo. May mas maraming klasya sa kanyang maliit na daliri kaysa sa inyong lahat.
Lalong nagalit ang pamilya ni Teresa. Nagsimulang sumigaw silang lahat ng sabay. Nagiging lubusang kaguluhan. Lumipad ang mga insulto sa hangin. May mga nagsimulang tumayo mula sa upuan. Ang ballroom na kalahating oras pa lang ang nakalilipas ay lugar ng elegansa, at pagdiriwang ay mukha ng battlefield ngayon. Tama na, sigaw ko ng buong lakas ng baga ko. Umalinlangaw ang aking boses sa espasyo. Agad na natahimik ang lahat. Tatawagan ko ang security ngayon kung hindi kayo kusang umalis. Tinuro ko ang venue manager, isang matangkad, propesyonal na lalaki na pinapanood ang lahat mula sa entrance. Tumango siya at nagsimulang lumakad patungo sa amin kasama ang 2 security guard. Hindi ninyo kailangang sipain kami, sabi ni Danilo nang may paghamak. Kusang alis kami. Mabantot naman ang lugar na ito. At ikaw, tinuro niya ako. Nakakadiri ka. Sana masaya ka sa desisyon mo, dahil hindi mo na makikita ang pamilya mo ulit. Tunay na pamilya hindi ginaganyan ka, sagot ko. At nararamdaman ko si Sio na lumapit at hinawakan ang kamay ko. Binibigyan ako ng lakas. Kinuha ni Teresa ang kanyang designer bag. Pareho noong tinulungan ko siyang bilhin noong nakaraang taon na manghiram siya ng 150,000 na hindi niya binayaran. Umalis tayo rito. Badjoke ang kasal na ito. Anyway, isa-isa. Nagsimulang tumayo ang buong pamilya ni Teresa mula sa upuan. Mga 20 tao sila lahat. Kinuha nila ang gamit nila ng exaggerated na galaw. Nag-ingay ng todo. Siguradong dramatic ang pag-alis nila tulad ng ugali nila sa buong seremonya. Hindi pa tapos ito. Sigaw ng ama ni Teresa habang papunta sa exit. Malalaman ng buong lungsod kung anong uri ng babae ka. Malaman nila, sabi ko nang may katahimikan na nagulat sa akin. Wala na akong pakialam sa iniisip nila. Habang umaalis ang prosesyon ng mga toxic na tao, may mga nagtutulak pa ng upuan at naghahagis ng napkin sa sahig bilang huling rebelyon. Nanatili sa lubusang katahimikan ang natitirang bisita. Parang lahat humihinto sa paghinga. Naghihintay kung ano ang susunod. Si Danilo ang huli na umalis. Huminto siya sa pintuan, tumingin sa akin isang huling beses, at sabi, "Paalam, nanay. Sana sulit ang bagong buhay mo sa loser na iyan sa pagkawala ng tanging anak mo." At umalis siya. Sumara ang pintuan sa likod niya, nang may huling tunog na umalingaw-ngaw sa puso ko na parang pinal na pagbagsak. Nakatayo ako roon sa gitna ng ballroom na nanginginig. Kakapinalayas ko lang sa aking anak sa aking kasal. Kakabasag ko lang ng relasyon namin magpakailanman. Kakawala ko lang ng akses sa mga apo ko. Ang tanging inosente sa buong nakakadiring sitwasyong ito. Malayang bumagsak ang luha sa mukha ko. Sirang-sira ang makiup ko. May mansa ng luha ang aking tsampag colored dress. Ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay naging lubusang bangungot. Noon naramdaman ko ang mga braso ni Sio na yumakap sa akin. Niyakap niya ako ng may lambing. Nang may lakas na sandali akong naramdaman na magiging ayos ang lahat. Pasensya na, mahal. Bulong ko sa dibdib niya. Sinira ko ang lahat. Sinira ko ang kasal natin. Hindi mo sinira ang anumang bagay. Mahinang sabi niya, hinahaplos ang buhok ko. Ginawa mo ang tama, ang matapang. At ipinagmamalaki kita. Nanatili kaming ganoon sandali. Nagyayakapan sa gitna ng natirang kaguluhan. Dahan-dahan nagsimulang pumalakpak ang ibang bisita. Una si Vivian, pagkatapos iba pang kaibigan. Hanggang sa buong kwarto ay pumalakpak. Hindi ito palakpakan para sa pagdiriwang. Palakpakan ito para sa suporta, para sa solidaridad. Dahan-dahang humiwalay si Sio sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Tumingin siya sa mata ko ng may intensity na hindi ko pa nakita noon. Len, mahal ko, may kailangan kong sabihin sa iyo. Ano iyon? Tanong ko, pinupunas ang luha. Huminga siya ng malalim na parang maghahayag ng malaking bagay. Hindi ako ang akala mo. Huminto ang puso ko sandali. Ano ang ibig sabihin noon? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, may lihim pa rin siya. Sio, ano ang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya, pero kakaibang ngiti, malungkot at masaya ng sabay. Mahal, bilyonaryo ako. Tinitigan ko siya na parang nagsalita siya sa ibang wika. Lumabas ang mga salita sa bibig niya. Narating sa tenga ko, pero tumanggi ang utak kong iproseso. Ano ang sabi mo? Bilyonaryo ako. Ulit ni Sio ng lubusang mahinahon. May higit sa 100 bilyon ang ari-arian ko. Properties sa 12 ng bansa, kumpanya, investments, lahat. Nararamdaman ko ang pagbigay ng mga binti ko. Dumating si Vivian at hinawakan ang braso ko. Len, huminga ka. Huminga ka, kaibigan. Pero hindi ako makahinga. Hindi ako makaisip. Lahat ng nangyari sa nakaang oras, ang pagkahiya, ang sakit,
ang pagpalaya sa sariling anak, at ngayon ito. Hindi ko maintindihan. Wala akong maintindihan. Nakatira ka sa maliit na apartment. Luma ang sasakyan mo. Ang damit mo. Ito ay conscious choice, sabi ni Sio. At napakalambing ng boses niya na gusto kong umiyak ulit. Pagkatapos mamatay ng unang asawa ko, 8 taon na ang nakaraan. Pagkatapos makita kung paano lahat sa paligid ko gusto lang ang pera ko. Nagdesisyon akong mamuhay ng simple. Gusto kong makahanap ng taong mamahalin ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa meron ako. Lubusang tahimik ang kwarto. Nakikinig ang lahat sa bawat salita ng may lubusang atensyon. Mas dramatic ito kaysa anumang teleserye na nakita nila. Kaya iyan ang damit mo, bulong ko, nagsisimula ng maunawaan. Kaya ka nakatira roon. Kaya hindi mo ako pinabayad kapag lumalabas tayo. Eksakto, tumango siya. At nakita ko eksakto ang hinintay ko. Nakita kita, Len, tunay, mabait na babae na nagtrato sa akin na may paggalang at pagmamahal. Kahit akala mo wala akong mayalay maliban sa pag-ibig ko. Bumalik ang luha sa mata ko. Pero iba na this time. Hindi luha ng sakit o pagkahiya. Luha ito ng bagay na hindi ko pa maipangalan. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Bakit dito pagkatapos ng lahat? Tumingin si Sio patungo sa pintuan kung saan umalis sina Danilo at Teresa ilang minuto lang ang nakalipas. Dahil gusto kitang makita kung sino talaga sila. Gusto kitang makita ang tunay nilang karakter kapag akala nila wala akong mayalay. At gusto kitang magdesisyon sa kanila bago mo malaman ang totoo tungkol sa akin. Diyos ko, bulong ko, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Ang anak ko lang ang nanuya at nagpahiya sa isang bilyonaryo. Ang anak mo lang ang nanuya at nagpahiya sa lalaking minamahal mo. Mahinahong itinama ni Sio. Hindi dapat baguhin yon ng pera. Tama siya. Lubusang tama siya. Pero umiikot pa rin ang isip ko. Pinoproseso ang imposibleng impormasyong ito. 100 bilyon. Paano? Saan galing? Ngumiti si Sio. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang flash ng pride sa mata niya. Nagsimula ako sa wala, tulad mo. Nagtrabaho ako sa construction sa loob ng 20 taon. Ipinon ko bawat sentimo. Nag-invest ako sa real estate nang wala pang iba. Binili ko ang mga property na sinabi ng lahat na walang halaga. Nagtayo ako ng empire ng paisa-isa. Pero nang mamatay ang asawa ko, ang minamahal kong Leticia, ng cancer, wala nang saysay ang lahat ng pera. Hindi ko siya nailigtas. Hindi ko siya napanatili sa akin kahit isang araw pa. Basag ang boses niya sa dulo. At nakita ko ang tunay na sakit sa mata niya. Ang lalaking ito ay nagdusa, nagmamahal at nawalan tulad ko. Pagkatapos ng kamatayan niya, patuloy niya, nagbago ang lahat sa paligid ko. Ang mga kaibigan ko tumatawag lang kapag kailangan ng pera. Ang mga babaeng humabol sa akin, nakikita lang ang pera. Ang sarili kong biyenan sinubukan akong idemanda para sa mana. Narealize ko na nilason ng pera ang lahat ng relasyon ko. Kaya nagdesisyon akong maglaho sa radar. Pinanatili ko ang negosyo ko. Pero lubusang binago ang lifestyle ko. Si Vivian pa rin ang sumusuporta sa akin. Pero kahit siya ay nakanganga sa kwentong ito. Ang pagkikita sa iyo, Len. Hinawakan ni Sio ang mga kamay ko. Parang nabuhay ulit ako. Ginamot mo ako ng may dignidad. Pinakinggan mo ako kapag nagsasalita ako. Tinawanan mo ang masasamang biro ko. Niluto mo ako ng homemade na pagkain mo. Inimbita mo ako sa bahay mo nang walang pakialam na luma ang damit ko o kalawangin ang sasakyan ko. Minahal mo ako dahil sa kung sino ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nauutal ako. Lubusang binabaligtad ang mundo ko sa wala pang 2 oras. Hindi mo kailangang magsabi ng anumang bagay ngayon. Sabi niya. Malambing na hinaplos ang pisngi ko. Alam ko maraming ipoproseso. Alam ko overwhelming ito lahat. Pero gusto kitang malaman. Gusto kitang malaman na tama ang desisyon mo. Nasulit ang pagdepensa sa pag-ibig natin, sa relasyon natin. Bigla, nagsimulang mag-click ang lahat sa isip ko na parang puzzle pieces. Ang maliliit na detalye na napansin ko, pero hindi ko tinanong. Ang paraan ng pagiging sigurado ni Sio sa sarili. Ang paraan ng pagsalita niya tungkol sa negosyo ng malalim na kaalaman. Ang mga beses na kasual niyang binanggit ang paglalakbay sa mundo. Ang edukasyon niya, bokabularyo, mannerisms, lahat nagkakasense. May iba pa bang nakakaalam? Tanong ko. May nakakaalam ba ng totoo tungkol sa iyo? Ang lawyer ko, si Marco Reyes, sagot ni Sio. Narito siya ngayon sa row 12. Siya ang nagmamaneho ng affairs ko sa nakaang 8 taon. Hiniling ko siyang dumalo sa kasal natin bilang saksi. Tumingin ako sa row 12 at nakita ang isang marangal na lalaki sa 50s. Suot ang malinaw na mahal na suit.
tumatango habang nagtagpo ang mata namin. Mukha siyang importante. Paano ko hindi siya napansin noon? At ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko, lubusang nawala. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ngumiti si Sio nang may parehong pag-ibig na nakita ko sa mata niya mula unang araw na nagkita tayo. Ibig sabihin, ngayon pwede na nating simulan ang buhay natin ng walang lihim. Ibig sabihin, maibibigay ko sa iyo lahat ng karapat-dapat mo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera, seguridad, o anumang bagay kailanman. Pero mas mahalaga sa lahat ng iyan, mas mahigpit niyang pinisil ang mga kamay ko. Ibig sabihin, nakahanap ako ng taong tunay na nagmamahal sa akin. At iyan ay mas mahalaga kaysa lahat ng milyon sa mundo. Malayang dumaloy ang luha sa mukha ko. Ngayon hindi ko na makontrol. Sobrang dami. Ang emosyon, ang gulat, ang revelation. Lahat halos sa whirlwind ng damdamin na hindi ko ma-process. Mahigpit akong niyakap ni Vivian. Girl, palagi kong sinabi sa iyo na espesyal ang lalaking ito. Palagi ko nang alam. Nagsimulang lumapit ang ibang bisita. Nag-aalok ng salita ng suporta at congratulation. Pero nanatili ako sa state ng shock. Sinusubukang i-process ang bagong reality. May iba pa kang dapat malaman. Mahinang sabi ni Sio. Ang 250,000 na hiniram sa iyo ni Danilo na may interes. Binayaran ko na iyon nang hindi mo alam. Ipinadeposito ko ang buong halaga sa account niya, 3 buwan na ang nakaraan. Ano? Lumabas ang boses ko na parang shriek. Ayaw kong may utang kang nakabitin. Pero hiniling ko kay Marco na gawin itong anonymous. Gusto kong makita kung banggitin ba niya sa iyo, kung ibabalik ba niya ang pera, o kung sasabihin niya na settled na ang utang. Hindi siya nagsabi ng anumang bagay sa iyo, hindi ba? Dahan-dahan akong umiling. Nararamdaman ang bagong alon ng betrayal. Ni isang salita, hindi niya sinabi. Sa katunayan, 2 linggo na ang nakaraan. Tinawagan niya ako tanong kung kailan ko babayaran. Malungkot na bumuntong hininga si Sio. Akala ko nga kaya kailangan kitang makita ang tunay niyang karakter bago tayo magpakasal. Kailangan kitang malaman eksakto kung sino ang kinakausap mo. Noon lahat nagka-sense. Ang test. Test yon lahat, hindi para sa akin, kundi para ihayag ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid ko. At lahat sila ay epic fail. Anak ko, bulong ko, nararamdaman ulit ang heartbreak ko. Sarili kong anak ang nang-scam sa akin. Pasensya na, mahal, sabi ni Sio, niyayakap ako. Alam ko masakit ito. Alam ko nakakadurog. Pero mas mabuti na malaman mo ngayon kaysa magpatuloy sa ignoransya. Tama siya. Siyempre tama siya. Pero hindi yon nagpapabawas ng sakit. Ang tanging anak ko, ang babi na dinala ko sa sinapupunan ng 9 buwan, ang batang pinalaki ko ng may sobrang pag-ibig at sakripisyo ay nagnakaw sa akin. Nagsinungaling, ginamit ako. At ngayon sa aking kasal, ipinakita niya ang tunay na mukha. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko, lubusang pagod. Tumingin si Sio sa mata ko ng may determinasyon. Ngayon patuloy natin ang kasal. Ngayon magpapakasal tayo na napaliligiran ng mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa atin, at pagkatapos noon simulan natin ang bagong buhay natin ng magkasama. Lumapit ang ministro na nanahimik sa buong drama ng may tunay na kompasyon. Siya ay matandang lalaki mga 70 taong gulang na may dekada ng experience sa pag-officiate ng kasal, pero kahit sa kanya extraordinary ito. Gusto ninyo bang ipagpatuloy ang seremonya? Mahinang tanong niya. Tumingin ako kay Sio. Tumingin ako sa kwarto na puno ng taong nakasaksi sa pagkahiya at depensa ko. Tumingin ako kay Vivian, nang umingiti sa akin sa gitna ng luha niya. At alam ko ang sagot. Matatag kong sabi, gusto nating ipagpatuloy. Ang susunod na ilang minuto ay whirlwind ng emosyon. Ipinagpatuloy ng ministro ang seremonya kung saan natigil. This time walang interruptions, walang malupit na tawa, walang masasakit na komento. Pag-ibig lang, suporta, at lubusang ibang energy sa atmosphere. Nang isuot ni Sio ang singsing sa daliri ko, nararamdaman ko na parang nagsisimula akong lubusang bagong buhay. At nang ideklara niya kaming mag-asawa, sumabog ang kwarto sa tunay na heartfelt na palakpakan. Hinalikan ko ang asawa ko, at sa sandaling iyon, pansamantalang nawala ang lahat ng sakit ng nakaraang oras. Masaya ako. Nakapagpakasal ako sa pag-ibig ng buhay ko. At wala nang ibang mahalaga sa sandaling iyon. Maganda ang reception. Nang wala ang toxic na presensya ni Danilo, Teresa, at pamilya nila, lubusang nagbago ang atmosphere. Sumayaw ang mga tao, tumawa, at nagselebrete ng may tunay na joy. Palagi akong nilalapitan ng mga kaibigan ko para batiin ako at sabihin gaano ako katapang.
May mga umamin pa na palagi nilang iniisip na masama ang trato sa akin ni Danilo. Pero hindi nila daring sabihin. Sa dinner, tumayo si Sio at humingi ng atensyon ng lahat. Tahimik ang kwarto. Gusto kong pasalamatan ang lahat na nanatili ngayon. Simula ng boses niya, umalingaw-ngaw ng natural na awtoridad. Naging saksi kayo sa isang bagay na napakahirap, pero napakahalaga rin. Nakita ninyo ang isang incredible na babae na ipinagtanggol ang dignidad niya at karapatan niya na maging masaya. At gusto kong malaman ninyo na honored ako na maging asawa niya. Pumuno ng palakpakan ang kwarto. Patuloy si Sio. Gusto ko ring linawin ang isang bagay. May mga nakarinig ng confession ko kanina at alam ko marami kayong tanong. Kaya hayaan ninyong lubusang transparent ako. Ako ang founder at owner ng Vargas Development Group, e.g., isa sa pinakamalaking real estate development firm sa Timog. Sabay-sabay na huminga ang lahat. Legendary ang Vargas Development Group. Sila ang nagtayo ng ilan sa pinaka-iconic na high-rise sa region. Luxury Hotel, Commercial Center, Residential Complex. Ako mismo ang naglinis ng sahig sa ilan sa mga building na iyan nang nagtatrabaho ako sa janitorial services. Ang dahilan kung bakit hindi ko iyan binanggit, patuloy ni Sio, ay pagkatapos mawala ang unang asawa ko. Narealize ko na ang pera ay umaakit ng maling uri ng tao. Gusto kong makahanap ng tunay na pag-ibig, hindi interes. At nakita ko ito kay Len. Minahal ako ng babaeng ito nang akala niya simple lang akong retired na manggagawa. Ibinigay niya sa akin ang puso niya nang walang hinihintay na kapalit. At iyan, mga kaibigan, ay priceless. Hinawakan niya ang kamay ko at itinayo ako. Kaya tumayo ako sa tabi niya. Kaya ngayong gusto kong ipangako sa kanya sa harap ninyong lahat na italaga ko ang natitirang buhay ko sa paggawa niya masaya. Pagbibigay sa kanya ng lahat ng karapat-dapat niya. At pagprotekta sa kanya mula sa sinumang sumubok na saktan siya. Napakalakas ng ovation. Hayagan ng umiiyak si Vivian. Nagyakapan ang iba pang kaibigan. Na antig. Parang lahat nakisyare ng kaligayahan ko ng malalim. Tunay na paraan. Pero sa gitna ng lahat ng joy na iyon, patuloy na bumabalik ang isip ko sa isang imahe. Ang mukha ni Danilo habang umaalis sa kwarto, ang galit, ang paghamak, ang lubusang katiyakan na ginagawa ko ang pinakamalaking mali ng buhay ko. At nagtaka ako kung ano ang iniisip niya ngayon. Narinig na ba niya ang tsismis tungkol sa tunay na si Sio? Alam na ba niya na nanuya at nagpahiya siya sa isang bilyonaryo? Parang nabasa ni Sio ang isip ko. Yumuko siya sa akin sa sayaw at bumulong. Alam ko iniisip mo siya. Normal iyan. Anak mo siya. Hindi ko maiwasan. Umamin ako. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, anak ko pa rin siya, at masakit. Sobrang sakit. Alam ko, mahal, at hindi ko inaasahan na magbago yon overnight. Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang katotohanang anak mo siya ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatan na abusuhin ka. Ang pag-ibig ng pamilya ay hindi dapat kasama ang abuso, manipulasyon, o pagkahiya. Tama siya. Alam ko sa puso ko. Pero komplikado ang puso ng ina. Pwede mong alam na malalim na sinaktan ka ng anak mo at mahal mo pa rin siya. Pwede mong kilalanin ang toxicity niya at mismo pa rin siya. Masakit na contradiction na lubusang naiintindihan lang ng mga ina. Patuloy ang party hanggang late hours ng gabi. Sumayaw kami, kumain ng keke, at nagtuos sa tiyampag na nagkakahalaga ng higit sa kinikita ko noon sa isang buwan sa paglilinis ng bahay. Lahat surreal. Ngayong umaga, gigising ako bilang Len, ang 61 taong gulang na babae na pinaghirapan ang buong buhay para mabuhay. Ngayon matutulog ako bilang Len Vargas, asawa ng bilyonaryo. Nang sa wakas ay mag-retire kami sa bridal suite na ni-reserve ni Sio sa pinakaluxurious na hotel ng lungsod. Overwhelmed ako sa lahat. Mas malaki ang kwarto kaysa buong apartment ko. May floor-to-ceiling windows na overlooking sa buong iluminadong lungsod. Malaking kama na may sheets na malamang nagkakahalaga ng libo-libo. At marble bathroom na may tub na parang maliit na pool. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sio, hinuhubad ang jacket niya. Naupo ako sa gilid ng kama. Suot pa rin ang champagne color dress ko. Honestly, hindi ko alam. Parang nasa panaginip ako, o bangungot, o pareho ng sabay. Naupo si Sio sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Alam ko maraming ipoproseso. Nagbago ang lahat sa ilang oras. Pero gusto kong malaman mo ang isang napakahalagang bagay, Len. Wala ni isang bagay ang nagbago sa atin. Ako pa rin ang lalaking nakilala mo, 6 na buwan na ang nakaraan. Pareho pa rin ang lalaking umibig sa tawa mo. Kabaitan mo, lakas mo. Pera lang ang pera. Hindi yan nagde-define kung sino ako. Pero binabago nito ang lahat. Bulong ko. Binabago nito ang lubusan lahat. Hindi naman kailangan,
insist niya. Pwede pa rin tayong mamuhay ng simple kung iyan ang gusto mo. O pwede nating i-enjoy ang ilang comforts. Ikaw ang magdesisyon. Buhay natin ito ngayon. Desisyon natin. Tumingin ako sa mata niya at nakita ang paehong lambing na palagi kong nakikita. Paehong gentleness, paehong pag-ibig. At na-realize ko tama siya. Hindi binago ng pera siya. CEO pa rin siya. Aking CEO. Gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Sabi ko pagkatapos ng sandali ng katahimikan. Bakit ako? Sa lahat ng babaeng pwede mong piliin. Bakit mo pinili ang 61 taong gulang na biyuda na may problemadong anak at komplikadong buhay? Ngumiti si CEO. At ang ngiting iyon ang nagpatunaw ng puso ko. Naalala mo ba ang araw na nagkita tayo? Tumango ako. Sa local farmers market iyon. Bumibili ako ng gulay. Sinubukang hanapin ang pinakamura. Nasa parehong aisle siya at aksidenteng nagbanggaan ang cart namin. Humingi ka ng sorry mga 5 beses. Naalala ni CEO ng may ngiti. At pagkatapos, nang makita mo na may kamatis na nahulog sa cart ko at gumulong sa ilalim ng shelf, lumuhod ka para kunin ito. Lumuhod ka sa masamang tuhod mo na palaging sumasakit para lang kunin ang kamatis ko. At nang ibinigay mo ito sa akin at nagpasalamat ako, ngumiti ka sa akin na may sobrang warmth. Tunay na kabaitan na alam ko sa sandaling iyon na espesyal ka. Hindi ko naalala ang detalye ng kamatis. Sobrang liit, walang kwentang gesture iyon. Pagkatapos, patuloy niya, nagsimulang magkita-kita tayo regularly sa market, palaging Thursday morning. At bawat makita kita, may bagong natutunan ako tungkol sa iyo. Ang pasensya mo sa vendors, ang generosity mo sa mga batang nagbebenta ng matamis sa kalye, ang paraan ng pagbati mo sa lahat ng may paggalang, kahit sino pa sila. Nakita ko ang kaluluwa mo, Len, at umibig ako rito. Nagsimulang tumulo ulit ang luha sa pisngi ko. Parang hindi ako tumigil sa pag-iyak buong araw. Kaya, sabi ni CEO, pinupunas ang luha ko sa thumbs niya. Sa lahat ng babaeng pwede kong piliin, pinili kita dahil tunay ka. Dahil mabait ka. Dahil pinapabuhay mo ulit ako. Nagyakap kami. At sa yakap na iyon ay pangako. Pangako ng futuro ng magkasama kahit anong challenges ang dumating. Pero kahit sa perpektong sandaling iyon sa luxurious na kwarto kasama ang bagong asawa ko sa tabi ko, may bahagi ko na hindi tumitigil sa pag-iisip kay Danilo. Kung paano siya magre-react kapag nalaman niya ang buong totoo. Kung maayos pa ba natin ang relasyon, at kung talaga kung gusto kong subukan pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Gumising ako kinabukasan sa malaking kama na nakabalot sa sheets na parang ula. Sandali, akala ko panaginip lahat. Ang kasal, ang pagkahiya, ang revelation ni CEO. Pero noon lumingon ako at nakita siyang natutulog ng payapa sa tabi ko. At alam ko totoo lahat. Lahat nangyari. Lubusang nagbago ang buhay ko sa loob ng 24 oras. Maingat akong tumayo para hindi siya magising at lumakad sa giant windows. Nakabuka ka ang lungsod sa ibaba namin. Naliligo sa golden light ng umaga. Mula sa height na ito, parang maliit lahat, walang kwenta. At nagtaka ko kung ganoon ba tinitingnan ni CEO ang mundo mula sa posisyon niya ng power at wealth. Magandang umaga, mahal ko. Narinig ko ang boses niya sa likod ko. Lumingon ako at nakita siyang nakaupo sa kama. Magulo ang buhok, mahinang ngiti sa mukha. Magandang umaga, sagot ko. Nararamdaman ang halo ng kaligayahan at anxiety. Hindi na ako makatulog. Naiintindihan ko. Intense ang kahapon. Tumayo siya at lumakad patungo sa akin. Niyakap ako mula sa likod. Ano ang iniisip mo? Lahat. Umamin ako. Si Danilo, ang nangyari. Ano ang susunod? Mahinang hinalikan ni CEO ang ulo ko. May gusto akong ipakita sa iyo. Bagay na makakatulong sa iyong mas maunawaan kung sino ako at ano ang ibig sabihin ng bagong buhay natin ng magkasama. Kalahating oras pagkatapos, nasa private helicopter na kami. Helicopter. Hindi ko kailanman naisip na sasakay ako sa ganoon. Hawak ni CEO ang controls ng may ise na parang libo ng beses niya itong ginawa. Natuto akong lumipad 20 taon na ang nakaraan. Paliwanag niya nang makita ang gulat ko. Useful para sa negosyo at binibigyan ako ng freedom. Lumipad kami sa ibabaw ng lungsod at nagsimulang ituro ni CEO ang iba't ibang building. Ang hotel na iyan, ang Grand Plaza, akin yan. Itinayo ko 15 taon na ang nakaraan. May 400 rooms at isa sa pinakasuccessful sa region. Itinuro niya sa ibang direksyon. Ang shopping center na iyan, ang Sun Promenade, akin din. At ang 3 apartment building roon. At ang industrial complex malapit sa port. Sa bawat building na itinuro niya, lumalaki ang disbelief ko. Hindi lang siya mayaman. May-ari siya na malaking bahagi ng lungsod kung saan ako buong buhay nakatira.
Naglinis ako ng sahig sa ilan sa mga building na iyan nang hindi alam kung sino ang tunay na may-ari. Tingnan mo ang hospital na iyan. Itinuro niya ang modernong building na may Red Cross sa roof. Idonate ko iyan 5 taon na ang nakaraan. Namatay si Leticia ng cancer at walang sapat na resources ang public health system. Kaya nagtayo ako ng buong hospital dedicated sa free na oncological treatment para sa low-income people. Tumama sa akin yon na parang suntok. Free. Lubusang free. Kinumpirma niya. Walang dapat mamatay dahil hindi nila kayang bayaran ang treatment. Si Leticia may access sa pinakamahusay na doktor sa mundo. At hindi pa rin namin siya nailigtas. Pero kahit paano makakatulong ako sa iba na wala man lang ganoong opportunity. Nagsimula akong makita si Sio sa lubusang ibang liwanag. Hindi lang siya mayamang lalaki. Lalaki siya na ginagamit ang yaman niya para gumawa ng kabutihan. Tumulong sa iba, magtayo ng makabuluhan. May foundations din ako. Patuloy niya habang landing kami sa rooftop ng impressive na building. Ang headquarters ng Vargas Development Group. Isa para sa educational scholarships, isa para sa social housing at isa para sa entrepreneurs na kailangan ng seed capital pero hindi makakuha sa bank loans. Bumaba kami sa helicopter at pumasok sa building. Elegant pero hindi ostentatious ang offices. Nagtatrabaho ang employees sa bright open spaces. Bumabati ang lahat kay Sio ng may tunay na paggalang. Hindi ang servile fear na nakita ko sa ibang lugar kung saan kinatatakutan ang boss. Gusto kitang ipakilala sa isang tao. Sabi ni Sio, ginagabayan ako patungo sa malaking office sa top floor. Sa loob ay si Marco Reyes, ang lawyer na binanggit niya sa kasal. Marangal na lalaki sa 50s na may pilak na buhok at imposing presence. GNG Cruz. Bati niya ng may slight bow. Karangalan na lubusang makilala kayo. Marami nang sinabi sa akin ni Sio tungkol sa inyo sa nakaraang 6 na buwan. Talaga? Tanong ko, gulat. Siyempre, ngumiti si Marco. Palagi niyang sinasabi na nakahanap siya ng espesyal. Tunay na tao. At pagkatapos ng nakita ko sa kasal kahapon, kinukumpirma ko na tama siya. Tinuro ni Sio na maupo kami. Marco, ipakita kay Len ang documents na inihanda natin. Binuksan ni Marco ang leader folder at naglabas ng ilang papeles. GNG. Cruz, inihanda ng asawa ninyo ang ilang mahalagang documents. Una, idinagdag niya ang pangalan ninyo sa lahat ng main bank accounts niya. May complete access kayo sa lahat ng funds niya. Nabuka ang bibig ko. Ano? Hindi ko matanggap iyan. Kakapakasal lang natin kahapon. Asawa ko kayo, matatag na sabi ni Sio. Akin ay Yorin. Ganoon kasimple. Dagdag pa, patuloy ni Marco, inilipat niya ang title ng 3 properties sa pangalan ninyo. Isang beach house, city apartment, at mountain retreat. Nag-establish din siya ng investment fund sa pangalan ninyo na may initial value na 2.5 bilyon. Nahilo ako. 2.5 bilyon para sa akin. Babaeng gumugol ng karamihan ng buhay sa pag-aalala kung paano babayaran ang renta bawat buwan. Sio, sobra ito, protesta ko. Hindi ko kaya. Kaya mo, mahinang putol niya. At may higit pa. Nag-establish din ako ng trust funds para sa mga apo ninyo. Si Miguel at Clara ay magkakaroon ng tig 500 milyon kapag 25 na sila. Specifically para sa edukasyon, pagsisimula ng negosyo, o anuman ang piliin nila sa buhay nila. Nagsimulang tumulo ang luha sa mukha ko. Apo ko. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Danilo, iniisip ni Sio ang future ng mga apo ko. Bakit? Iyan lang ang nasabi ko. Dahil inosente sila, sagot ni Sio. Dahil hindi sila kasalanan ng ginawa ng magulang nila, at dahil dugo mo sila, Len. Mahalaga sila sa iyo, kaya mahalaga sila sa akin. Patuloy na nagpaliwanag si Marco ng higit pang detalye. Life insurance policies, diversified investments, commercial properties. Napakalaki ng halaga na hindi na ma-process ng utak ko. Dagdag pa, sabi ni Sio pagkatapos ni Marco. Gusto kong malaman mo na may total freedom ka sa kung paano mo gustong mamuhay. Kung gusto mong magpatuloy sa simpleng buhay, pwede natin gawin iyan. Kung gusto mong mag-travel sa mundo, gagawin natin. Kung gusto mong mag-dedicate sa charitable causes, lubusang susuportahan kita. Buhay mo na ito ngayon, Len. Ikaw ang magdedesisyon kung paano mo ito gustong mamuhay. Gumugol kami na natitirang araw sa pagtour sa facilities ng kumpanya niya. Nakilala ko ang managers, architects, at engineers. Lahat nagsasalita kay Sio ng may tunay na admiration. Hindi lang siya boss. Leader siya na nagmamalasakit sa tao niya. Nag-create siya ng training programs, generous benefits, at opportunities para sa tunay na growth. Simple palagi ang philosophy ko.
Paliwanag niya habang kumakain kami sa exclusive restaurant sa top floor ng building. Kung alagaan mo ang tao mo, alagaan ng tao mo ang negosyo mo. Marami sa employees ko na kasama ko ng higit 20 taon. Pinanood ko silang lumaki, magsimula ng pamilya, abutin ang pangarap nila. At iyan ang nagpapasaya sa akin higit sa anumang halaga ng pera. Sa hapon, nang bumalik kami sa Hotel Suite, lubusang overwhelmed ako. Nakita at natutunan ko ng sobra sa isang araw lang. Drastically nagbago ang perspective ko sa lahat. Paano mo pinoproseso ito lahat? Tanong ni Sio habang nakaupo kami sa balcony na may baso ng wine. Honestly, hindi ko alam. Umamin ako. Bahagi ko pa rin parang gigising ako at panaginip lang lahat. Ang ibang bahagi ko guilty. Guilty. Bakit? Dahil habang nagpupumilit akong mabuhay, naglilinis ng sahig at building na akin mo. Meron ka ng lahat ng power na ito. Lahat ng yaman, parang, hindi ko alam, disproportionate. Tumango si Sio nang may pag-iisip. Naiintindihan ko ang feeling na iyan. Brutal at unfair ang inequality sa mundo. Kaya ginagawa ko ang ginagawa ko. Ang foundations, ang hospital, ang housing programs. Sinusubukan kong gamitin ang privilege ko para mag-create ng opportunities para sa iba. Pero tama ka, hindi yan sasapat kailanman. Hindi ko lubusang mababayaran ang injustice ng system. At si Danilo, tanong ko, sa wakas binigkas ang tanong na umiikot sa isip ko buong araw. Ano ang tungkol sa kanya? Bumuntong hininga si Sio. Pinapamonitor ni Marco ang sitwasyon. Apparently, ang anak ninyo at si Teresa ay may serious financial problems. Matagal na silang living beyond their means. May massive debts sila. At ngayon, pagkatapos ng nangyari kahapon, ilang business partners niya ang lumalayo sa kanila. Paano mo alam lahat iyan? Tanong ko, gulat. Dahil humingi ako ng investigation. Umamin si Sio. Hindi para saktan sila, kundi para maunawaan ang buong sitwasyon. At nakakabagabag ang natuklasan namin. Len, malapit ng bankrupt ang anak ninyo. May utang siya sa maraming danggeros na tao. Napikis ang tiyan ko. Gaano kasama ang sitwasyon? Napakasama. May utang siyang halos 100 milyon sa bank loans, credit cards, at failed investments. At ang ilang creditors niya ay hindi eksakto patient o legal. Bumagsak ang puso ko. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa akin ni Danilo, anak ko pa rin siya. Nakakatakot ang isipin na nasa panganib siya. 100 milyon. Ulit ko, nararamdaman ang pagpasok ng panik. Paano possible na umabot siya ng ganoong utang? Hinawakan ni Sio ang kamay ko. Ayon sa investigation ni Marco, nag-invest si Danilo sa ilang fraudulent businesses. Bumili siya ng shares sa shell companies. Nangutang siya sa loan shark rates para mapanatili ang lavish lifestyle niya. At hindi nakatulong si Teresa. Gumagastos siya na parang walang hanggan ang pera. Designer bags, jewelry, trips sa Europe. Lahat sa credit cards na maxed out na. Tinakpan ko ang mukha ng mga kamay. Diyos ko! At narito ako na may access sa milyon habang lumulubog sa utang ang anak ko. Len, tingnan mo ako. Mahinang itinayo ni Sio ang baba ko para magtagpo ang mata namin. Publikong pinahiya ka ng anak mo. Tinawag kang horrible things. Sinira ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. At ginawa niya iyon ng akala niya, wala akong mayalay sa iyo. Talaga bang naniniwala kang karapat-dapat siya ng compassion mo pagkatapos noon? Anak ko siya. Bulong ko. Nagsisimula ulit tumulo ang luha. Alam ko masama ang trato niya sa akin. Alam ko malupit siya. Pero anak ko pa rin siya. Sio. Hindi ko kayang i-off ang feelings na iyon. Tumango si Sio ng may pag-unawa. Alam ko, at hindi kita hiniling na gawin iyon. Pero kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Kung bibigyan mo siya ng pera ngayon, kung ililigtas mo si Danilo sa sitwasyong ito, hindi siya matututo kailanman. Hindi siya haharap sa consequences ng actions niya. At pinakamahalaga, hindi niya talaga ma-appreciate ang sacrifice mo. Pero sinabi mo may dangerous ang ilang creditors niya. Paano kung saktan nila siya? Paano kung saktan nila si Teresa o mas masama, ang mga apo ko? Safe ang mga bata, tinyak ni Sio. Naasikaso na ni Marco iyan. Nag-hire kami ng discreet security para bantayan sila. Walang makakagalaw kina Miguel at Clara. Ipangako ko sa iyo. Nagbigay iyon ng kaunting relief. Pero hindi nawala ang buhol sa tiyan ko. At si Danilo, binabantayan mo rin ba? At dito nagiging interesting. Yumuko si Sio sa upuan. Naging mas serious ang ekspresyon niya. 3 araw na ang nakaraan. Nalaman ni Danilo kung sino talaga ako. Ipinakita sa kanya ng business partner niya ang Forbes article na featuring ako sa listahan ng pinakamayaman sa Timog. Huminto ang puso ko.
At ano ang ginawa niya? Una, hindi siya naniniwala. Akala niya coincidence lang ng pangalan. Pero noon nag-search siya ng photos at nakilala ako. Mula noon, sinubukan niyang kontakin ako ng 12 beses. Calls, texts, emails, lahat sa official channels ng kumpanya ko. At ano ang ginawa mo? Wala. Inignore ko lahat. Pero sinev ni Marco ang lahat ng messages. Gusto mo bang marinig kung ano ang sinabi niya? Hindi ako sigurado kung gusto ko. Pero tumango ako. Hinugot ni Sio ang phone niya at nagsimulang magbasa. Unang message. G. Eliseo Vargas. Taos-puso akong nagsisisi sa misunderstanding sa kasal. Hindi ko alam kung sino kayo. Payagan ninyo akong magpaliwanag. Huminto siya at tumingin sa akin. Pansinin mo na sinabi niyang nagsisisi sa misunderstanding, hindi sa actions niya, na parang ang problema lang ay hindi niya alam na mayaman ako. Patuloy siyang magbasa. Pangalawang message. G. Vargas, ako si Danilo, anak ni Len. Urgent kung kailangang makipag-usap sa inyo tungkol sa business matter. May proposal ako na mutually beneficial. Mapait na tumawa si Sio, ni hindi niya binanggit ang nanay niya. Diretso sa paghingi ng business favors. Pangatlong message. Patuloy siyang magbasa. Ipinadala ito kahapon gabi. G. Vargas, dumadaan ako sa komplikadong financial situation. Bilang anak ng asawa ninyo, umaasa akong makakausap natin bilang pamilya. Sigurado akong makakarating tayo ng agreement na makakabuti sa lahat. Lalo na kay nanay. Naduwal ako. Ginagamit niya ang pangalan ko para manipulahin ka. Eksakto. At may higit pa. Message number 7. G. Vargas, alam ko nagkamali ako sa kasal. Lasing ako at hindi malinaw ang isip ko. Pero ako lang ang anak ni Len. Ang mga apo na minamahal niya ay anak ko. Talaga bang gusto ninyong sirain ang family relationship na iyan? Mapasasaya ko siya kung tulungan ninyo akong ayusin ang current problems ko. Emotional blackmail iyan. Sabi ko, nararamdaman ang galit na pumapalit sa worry. Lubusan. At ang pinakabago na ipinadala ngayong umaga. Eliseo, kailangan ko ng 25 milyon sa katapusan ng linggo o malubhang problema ako. Bilang asawa ng nanay ko, may moral obligation kayong tulungan ang pamilya niya. Ipangako kong babayaran ko lahat kasama ang interes. Pinagkakatiwalaan ko ang pag-unawa ninyo. Matagal akong natahimik, pinoproseso ang lahat ng narinig ko. Hindi tumawag ang anak ko para mag-sorry sa akin. Hindi siya sumubok na ayusin ang relasyon namin. Ni isang ounce ng tunay na repentance ang ipinakita niya. Pera lang ang gusto niya. Ginagamit lang niya ang kasal ko para ayusin ang sarili niyang financial problems. Ano ang plano mong gawin? Sa wakas tanong ko. Ang tanong ay, ano ang gusto mong gawin ko? Sagot ni Sio, nanay mo siya. Asawa kita. Ang desisyong ito ay nakakaapekto sa iyo gaya sa akin. Tumayo ako at lumakad sa gilid ng balcony. Tinitingnan ang lungsod na nakabukaka sa ibaba. Sa somewhere roon, desperado ang anak ko. Takot, malamang nagpaplano ng susunod na move. Bahagi ko, ang maternal part na hindi nawawala kahit gaano kasakit. Gusto kong tumakbo at iligtas siya. Gusto kong ibigay ang pera at ayusin ang lahat ng problema niya. Pero ang ibang bahagi ko, ang bahaging pinahiya sa harap ng 400 tao, ang bahaging ginamit at manipulahin sa maraming taon, ang bahaging sa wakas ay nakahanap ng lakas para ipagtanggol ang dignidad niya. Alam na mali iyon. Huwag mong ibigay ang pera. Sabi ko sa wakas, mas matatag ang boses ko kaysa inaasahan. Hindi pa. Hindi ganoon. Lumapit si Sio at nyakap ako mula sa likod. Sigurado ka? Hindi. Umamin ako. Pero alam ko tama ito. Kung ililigtas natin siya ngayon ng walang real consequences sa actions niya, i-enable lang natin ang behavior niya. Kailangan niyang maabot ang rock bottom. Kailangan niya maunawaan na hindi pwede tratuhin ang tao ng ganoon at makakalusot. Matapang na desisyon, sabi ni Sio, hinalikan ang ulo ko. Masakit na desisyon, itinama ko, pero necessary. Ang sumunod na araw ay emotional roller coaster. Pumunta kami ni Sio sa honeymoon sa private island sa Caribbean, na syempre pag-aari niya. Paradis ito na may white sand beaches, crystal clear na tubig, at absolute privacy. Sinusubukan kong mag-relax para i-enjoy ang oras na ito kasama ang bagong asawa ko. Pero patuloy na bumabalik ang isip ko kay Danilo. Pinapa-update kami ni Marco sa sitwasyon. Nagsisimula ng mag-apply ng pressure ang creditors ni Danilo. Nareposes nila ang luxury car niya. Pinreason nila ang bank accounts niya. Ang bahay kung saan siya nakatira kasama sina Teresa at mga bata ay nasa foreclosure. At si Teresa, tanong ko sa isa sa video call updates. Umalis si Teresa kay Danilo 2 araw na ang nakaraan.
Imporma ni Marco sa usual niyang professional tone. Lumipat siya sa magulang niya at dinala ang mga bata. Nag-file siya ng divorce kahapon umaga. Nararamdaman ko ang sakit para kay Danilo sa kabila ng lahat. Iniwan ng asawa, nawalan ng mga anak, harap sa financial ruin ng sabay. Nakakadurog. At kamusta siya? Tanong ko. Hindi mabuti, umamin si Marco. Ayon sa contacts namin, matindi ang pag-inom niya. Hindi siya kumakain ng maayos. Sinubukan niyang kontakin ang ilang dating kaibigan at partners. Pero lahat sila tumalikod sa kanya ngayong alam nilang broke siya. How convenient. Bulong ko ng mapait. May iba pa. Patuloy ni Marco. Sinubukan ni Danilo na ibenta ang kwento niya sa media. Tumawag siya sa ilang newspaper at TV programs. Nag-offer ng exclusive tungkol sa kung paano pinakasalan ng nanay niya ang bilyonaryo at iniwan siya sa panahon ng pangangailangan. Ano, sigaw ko. Nararamdaman ang galit na bumaha sa akin. Huwag mag-alala. Hinawakan ni CEO ang kamay ko. Na-handle na ng YAR team natin. Walang reputable media na hahawak ng kwentong iyan. Lalo na pagkatapos ipakita namin sa kanila ang videos mula sa kasal kung saan publikong pinahiya kanya. May videos. Tanong ko, gulat. Siyempre, maraming bisita ang nag-record ng buong incident. At sa pahintulot mo, strategically namin ginamit iyon para protektahan ang reputation mo. Kung susubukan ni Danilo na gawing villain ka, may clear evidence kami kung sino talaga ang mali ang ginawa. Naupo ako ng tahimik, sinisipsip ang lahat ng impormasyong ito. Napakababa na ang pagkahulog ng anak ko na sinusubukan niyang ibenta ako sa media. Ginagamit niya ang kaligayahan ko, bagong buhay ko, bilang paraan para kumita at maging victim. Sa tingin ko, sabi ko ng dahan-dahan, kailangan kong makita siya. Tumingin si CEO sa akin ng may pag-aalala. Sigurado ka bang magandang ideya iyan? Hindi. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong tingnan siya sa mata at sabihin eksakto kung ano ang nararamdaman ko. Kailangan ko ng closure na iyan. 3 araw pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng rundown na apartment building sa isa sa pinakamahirap na neighborhood ng lungsod. Aya ito na kilalang-kilala ko. Nakatira ako sa similar na lugar sa maraming taon nang maliit pa si Danilo. Amoy ng basa at basura ang hangin. Puno ng graffiti ang walls. At mapanganib na umuunggol ang stairs sa ilalim ng paa ko habang umaakyat sa 3rd floor. Pinilit ni CEO na samahan ako. Pero hiniling ko na hintayin niya ako sa sasakyan kasama ang bodyguards, na apparently permanent part na ng buhay ko ngayon. Ito ay bagay na kailangan kong gawin mag-isa. Kumatok ako sa pintuan ng apartment number 32. Narinig ko ang shuffling footsteps sa kabilang side, at dahan-dahang bumukas ang pintuan. Ang nakita ko ay nakabasag ng puso ko sa kabila ng lahat. Mukhang terrible si Danilo. May ilang araw na balbas at malalim na dark circles sa ilalim ng mata. Gusot at mansado ang damit niya. Maliit at magulo ang apartment sa likod niya, na may nakakalat na walang laman na bote ng alkohol sa lahat ng dako. Hindi ito ang mayabang, well-dressed na lalaki na nagpahiya sa akin sa kasal ko. Ito ay basag na lalaki. Nanay, lumabas ang boses niya na basag na bulong. Agad na puno ng luha ang mata niya. Nanay, dumating ka. Dumating ako. Sabi ko, pinapanatili ang distansya sa pintuan. Hindi ako papasok. Hindi ko gagawing madali para sa kanya. Pumasok ka naman. Alam ko horrible ang lugar. Pero simula niya, pero pinutol ko siya. Hindi ako papasok, Danilo. Dumating ako para sabihin sa iyo ang ilang bagay at pagkatapos alis ako. Bumagsak ang mukha niya. Nanay, please. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Kailangan kong magpaliwanag. Lahat ay naging bangungot. Umalis si Teresa. Dinala niya ang mga bata. Nawala ko ang lahat. At ano ang inaasahan mo? Mas matigas ang boses ko kaysa inilaan. Pero sobrang dami ng accumulated pain. Hindi ko mapigilan. Inaasahan mo ba iyan? Pagkatapos publikong pahiyain ako, tawagin ang asawa ko na basura, subukan sirain ang pinakamahalagang araw ng buhay ko, mananatili lang ang lahat na parang wala. Lasing ako, sinubukan niyang mag-excuse. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Kung alam ko lang kung sino talaga si CEO. Ayan na, putol ko. Nararamdaman ang galit na sumasabog sa dibdib ko. Ayan ang totoo. Kung alam mo na bilyonaryo si CEO, iba ang trato mo sa akin. Kung alam mo may pera siya, igagalang mo siya. Pero dahil akala mo mahirap siya, walang kwenta, nararamdaman mong may karapatan kang tratuhin kaming basura. Hindi, nanay. Hindi ganoon, nautal siya. Pero alam nating pareho na eksakto ganoon. Danilo. At iyan ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kung malaman tungkol sa kung sino ka talaga. Hindi mo ako minahal.
Hindi mo iginalang ang kaligayahan ko. Pera lang ang pakialam mo. Pakialam mo lang kung paano naapektuhan ng kasal ko ang iyo. Please. Malaya nang tumulo ang luha niya ngayon. Please, nanay. Sorry ako. Sobrang sorry ako. Nagkamali ako ng sobra. Nagselos ako. Natakot akong mawala ka at nag-react ako sa pinakamasamang paraan. Nagselos. Ulit ko nang may disbelief. Iniwan mo akong mag-isa sa loob ng 15 taon at nagselos ka. Inignore mo ang calls ko, ang pleas ko na makasama ka. Tinrato mo akong personal na bangko at nagselos ka. Tama ka. Makasarili ako. Lubusang tama ka. Masamang anak ako. Pinakamasamang anak na pwede meron. Pero binabayaran ko ito ngayon. Nawawala ko ang lahat. Nawala ko na ang lahat. At ang tanging natitira sa akin ay ikaw, nanay. Ikaw ang tanging natitira sa akin sa mundong ito. Nawala mo rin ako, sabi ko. At lumabas ang mga salita nang may malalim na sakit na sumaksak sa dibdib ko. Nawala mo ako noong araw na nagdesisyon ka mas mahalaga ang pride at materialismo kaysa nanay mo. Hindi, unggol niya, lumuhod. Huwag mong sabihin iyan. Please huwag mong sabihin iyan. Gagawin ko ang anumang bagay para ayusin ito. Anumang bagay. Anumang bagay, tanong ko, nakapalo ang braso. Kung ganoon bakit lahat ng messages mo kay Sio ay humihingi ng pera? Bakit ni isa sa mga message na iyan ay hindi sincere apology sa akin? Bakit sinubukan mong ibenta ang kwento natin sa media? Namutla ang mukha niya. Paano mo alam iyan? Alam ko lahat, Danilo. Alam ko ang debts mo. Alam ko ang loan sharks. Alam ko umalis si Teresa. Alam ko sinubukan mong gamitin ang kasal ko para makalabas sa problems mo. Alam ko lahat. Natahimik siya. Nakaluhod pa rin sa maruming sahig na miserable na apartment na iyon. Desperado ako, nanay. Kailangan ko ng 25 milyon sa Biyernes. Oo, malubhang sasaktan ako ng masasamang tao. Tao na hindi naglalaro. 2 beses na akong binantaan. At dumating ka sa akin. Sabi ko nang may katahimikan na hindi ko naramdaman. Hindi dahil mahal mo ako. Hindi dahil value mo ang relasyon natin. Kundi dahil kailangan mo ng pera. Hindi lang tungkol sa pera. Miss kita, nanay. Miss ko nakasama kita sa buhay ko. Miss ko ano, Danilo. Miss mo ba ang may taong pwede mong manipulahin? Miss mo ba ang personal na bangko na hindi nagsasabi ng hindi? Miss mo ba ang may taong nag-aayos ng mess mo nang walang reklamo? Miss ko ang nanay ko, bulong niya. At may tunay sa boses niya na halos nagpawaver sa akin. Miss ko kung paano mo ako inaalagaan noong bata pa ako. Kung paano palagi kang naroon para sa akin. Kung paano mo ako pinaparamdam na safe at minamahal. Ang batang iyan hindi na umiiral, sabi ko. Nararamdaman ang pagtusok ng luha sa mata ko. Naging lalaki siyang mas pinahahalagahan ang pera kaysa tao. Lalaking nagpakasal sa toxic na babae at pinayagan siyang lasunin ang relasyon natin. Lalaking ginamit ako sa maraming taon at pagkatapos pinahiya ako nang sa wakas ay nakahanap ako ng kaligayahan. Pwede akong magbago, pakiusap niya. Bigyan mo ako ng chance. Isang chance lang. At ipinapangako kong iba na ako. Ilang chance na ang binigay ko sa iyo, Danilo. Ilang beses akong nagpahiram ng pera na hindi mo binayaran. Ilang beses akong nagpatawad sa pag-cancel ng plans natin. Ilang beses kong nilunok ang sakit ko kapag tinrato mo akong invisible. At ano ang ginawa mo sa lahat ng chance na iyon? Wala siyang sagot. Nanatili lang siyang nakaluhod. Umiiyak na parang bata. May sasabihin ako sa iyo. Patuloy ko. Nanginginig ang boses ko pero matatag. Gusto ni Sio na tulungan ka. Nang malaman niya ang financial problems mo, unang instinct niya ay bayaran lahat. 25 milyon ay wala sa kanya. Pwede niyang isulat ang check na yan ngayon at hindi niya mapapansin sa bank account niya. Kumislap ang mata ni Danilo ng hope. Talaga bang gagawin niya iyan? Gagawin niya, kinumpirma ko. Pero sinabi ko sa kanya na huwag. Nagbago ang hope sa mukha niya patungo sa gulat. Ano? Bakit? Dahil kung ililigtas kita ngayon, hindi ka matututo kailanman. Hindi mo maunawaan ang tunay na value ng mga bagay. Hindi mo ma-appreciate ang tao higit sa pera. Magpapatuloy kang parehong superficial. Materialistic na lalaki na nagtrato sa akin na basura. Pero nanay, sasaktan nila ako. Hindi naglalaro ang mga lalaking ito. Binantaan na nila akong patayin. Alam ko, sabi ko, at nabasag ang puso ko habang sinasabi ang susunod na salita. At kinatatakutan ko iyan. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin, anak ko pa rin ikaw, at ayaw kong may masamang mangyari sa iyo. Pero hindi ko na pwede maging eternal savior mo.
Hindi ko na pwedeng maging taong nag-aayos ng lahat ng problems mo habang hindi ka haharap sa consequences ng actions mo. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Sigaw niya, puno ng despair ang boses. Hintayin ko na lang patayin nila ako. Gagawin mo ang ginagawa ng anumang responsible adult. Sagot ko. Pupunta ka sa pulis. I-report mo ang loan sharks. Hihingi ka ng protection. At magsisimula kang mag-rebuild ng buhay mo mula sa zero. Sa tamang paan. Walang magagawa ang pulis sa mga taong ito. Sobrang powerful sila. Sobrang maraming connections. Kung ganoon, bibigyan kita ng higit pa sa pera. Sabi ko, hinugot ang business card mula sa purse ko. Ito ay kay Marco Reyes. Ito ang lawyer ni Sio. Isa siya sa pinakamahusay sa bansa. Tawagan mo siya. Hahawakan niya ang legal situation mo. Poprotektahan ka sa creditors. At tutulungan kang mag-file ng bankruptcy ng maayos. Kinuha ni Danilo ang card nang nanginginig ang kamay. At pagkatapos noon, ano? Pagkatapos na safe ako, babalik ka ba sa buhay ko? Depende yan sa iyo, sagot ko. Depende kung talaga kang magbabago, kung matututo ka rito, kung magiging lalaki ka na alam kung kaya mo. Ang lalaking pinalaki kitang maging. At ang mga anak ko, pwede ko ba silang makita ulit? Pwede ba nilang makilala ulit ang lola nila? Malakas na tumama sa akin ang tanong na iyon. Miguel at Clara. Miss na miss ko sila araw-araw mula sa kasal. Kakausapin ko si Teresa, ipinangako ko. Pero wala siyang utang sa akin. Kung magdesisyon siyang ayaw niyang makita ko ang mga bata sa ngayon, kailangang igalang ko iyon. Kinamumuhian ka niya, sabi ni Danilo ng mapait. Sabi niya kasalanan mo lahat ito. Na kung hindi ka nagpakasal sa matandang iyan, wala sanang nangyaring ito. Siyempre sinasabi niya iyan. Sagot ko ng hindi gulat. Dahil ang pagtanggap ng responsibility ay ibig sabihin aminin na ang unsustainable lifestyle niya ay nag-ambag sa sitwasyong ito. Lumingon ako para umalis, pero noon tinawag ulit ako ni Danilo. Nanay, hintay. Diyos sabihin mo sa akin ang isang bagay. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Huminto ako sa halway at tumingin sa kanya sa balikat. Hindi ko alam, Danilo. Honestly, hindi ko alam. Pero pwede kong sabihin ito sa iyo. Gusto kong makaya. Gusto kong maniwala na naroon pa rin ang anak ko sa ilalim ng lahat ng pride at materialism na iyan. Kaya patunayan mo sa akin. Patunayan mong worth it ka. 6 na buwan pagkatapos, nakaupo ako sa terrace ng bagong bahay namin. Isang magandang villa na overlooking sa karagatan na espesyal na dinisenyo ni Sio ayon sa gusto ko. Hinahaplos ng sea breeze ang mukha ko habang umiinom ako ng morning coffee at pinapanood ang alon na bumabagsak sa private beach. Buhay na hindi ko kailanman naisip para sa sarili ko. At narito na ako na nabubuhay ito. Tumunog ang phone ko. Si Vivian, ang kaibigan ko. Len, buksan mo ang news. Channel 7 agad. Tibok na tibok ang puso ko. Binuksan ko ang television. Ang nakita ko ay nakahinga sa akin. Si Danilo yon. Pero hindi ang basag na lalaki na nakita ko, 6 na buwan na ang nakaraan. Nakasimple pero dignified suit siya na nakatayo sa harap ng grupo ng mga kabataan sa parang community center. 1 taon na ang nakaraan. Sabi ni Danilo sa kamera, nawala ko ang lahat. Nawala ko ang bahay ko, kasal ko, pera ko. Pero pinakamasama, nawala ko ang dignidad ko at halos nawala ko ang nanay ko. Ngayon, narito ako para ikwento sa mga kabataang ito ang kwento ko. Hindi para kaawaan ako, kundi para matuto sila sa mga mali ko. Tinanong siya ng reporter tungkol sa downfall at recovery niya. Bukas na nagsalita si Danilo tungkol sa debts niya, kung paano siya namuhay beyond their means, kung paano niya pinahahalagahan ang material things higit sa mga taong minamahal niya. Nanay ko, sabi niya, at medyo basag ang boses niya. Binigay niya sa akin ang pinakamahirap, pero pinakamahalagang lesson ng buhay ko. Pinabayaan niya akong mahulog. Pinaharap niya ako sa consequences ng actions ko. At una ay kinamuhian ko siya rito. Pero ngayon naiintindihan ko na ito ang pinakadakilang act of love na maibibigay niya sa akin kailanman. Lumitaw si Sio sa likod ko at nilagay ang kamay sa balikat ko. Ayos ka lang ba, mahal? Hindi ko alam. Bulong ko, hindi maalis ang mata sa screen. At tuloy ang report. Ipinakita kung paano nag-file ng bankruptcy si Danilo sa tulong ni Marco. Kung paano siya nakahanap ng trabaho sa construction company. Nagsisimula sa baba bilang assistant. Ipinakita ang maliit pero malinis at maayos na apartment niya. Ipinakita kung paano siya ngayon nagbibigay ng talks sa schools at community centers tungkol sa financial literacy at consequences ng materialism at relasyon niya sa nanay niya. Tinanong ng reporter. Tumungo si Danilo. Dahan-dahan naming inaayos iyon.
Binigay niya sa akin ang number niya, 3 buwan na ang nakaraan, at nag-uusap kami isang beses sa linggo. Mahira ang conversations. Maraming sakit na kailangang gamutin. Pero sa unang pagkakataon sa maraming taon, parang honest kami sa isa't isa. Totoo iyon. Pagkatapos niyang tawagan si Marco noong araw na iyon sa apartment niya, unti-unting nagsimulang magbago ang mga bagay. Brilliant na hinawakan ni Marco ang legal situation niya. Nakipag-agreement sa creditors at pinrotektahan si Danilo mula sa anumang violence. Humiliating para sa kanya ang bankruptcy, pero necessary. 2 buwan pagkatapos ng meeting namin, nagpadala sa akin si Danilo ng letter. Hindi text message, hindi email, kundi isa 0-page handwritten letter. Detalye niya roon ang lahat ng remorse niya, arrogance niya, materialism niya, kung paano niya pinayagan si Teresa na lasunin ang relasyon natin. Pero pinakamahalaga, nagsorry siya. Hindi siya humingi ng anumang bagay. Hindi niya binanggit ang pera. Nagsorry lang siya ng malalim at sincere. Umiyak ako ng oras dahil sa letter na iyon. Niyakap ako ni Sio habang pinoproseso ko ang lahat ng komplikadong feelings na iyon. Binigay ko sa kanya ang phone number ko 1 linggo pagkatapos. Ang unang usap namin ay awkward, uncomfortable, puno ng mahabang silence. Pero nagpatuloy kami, bawat linggo ng walang palya, nag-uusap kami ng 30 minuto. At ang mga anak niya, patuloy ng reporter sa T. Process iyon, sagot ni Danilo. Kami ni Teresa ay nasa co-parenting therapy. Ako ang nagsuggest noon dahil gusto kong functional parents ang mga anak ko, kahit hindi na kami magkasama. May message ka bang gusto ibigay sa mga taong dumadaan sa similar situations? Diretso na tumingin si Danilo sa kamera. Sisirain ka ng pride kung pinayagan mo. Kakainin ka ng materialism. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, ang mga handang pabayaan kang mahulog para matuto kang lumipad. Iyan ang mga dapat mong pahalagahan, higit sa anumang bagay sa mundo. Gusto ko ring sabihin ang isang bagay sa nanay ko kung nanonood siya. Huminto ang puso ko. Nanay, sabi ni Danilo nang may luha sa mata. Alam kong malamang nanonood ka nito. Gusto kong malaman mo na araw-araw gumagawa ako para maging lalaki na karapat-dapat mo bilang anak. Araw-araw sinusubukan kong maging better. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako bukas o sa susunod na taon o kailanman kung ayaw mo. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko ang lahat at mahal kita. Palagi kitang minahal. Kahit noong sobrang tanga at mayabang ako, para ipakita ito. Walang kontrol na dumaloy ang luha sa mukha ko. Mahigpit akong niyakap ni Sio. Sa susunod na buwan, may isa pang surprise akong natanggap. Tinawagan ako ni Marco para impormahin na binayaran na ni Danilo ang utang niya. Ang 250,000 na binayaran ni Sio para sa akin. Nag-overtime siya sa loob ng 4 na buwan para makakalap ng pera. Paliwanag ni Marco. Noong gabing iyon, nagpadala ko ng text message kay Danilo sa unang pagkakataon. 3 salita lang. Ipinagmamalaki kita. Dumating ang reply niya 20 minuto pagkatapos. Higit iyan sa akin kaysa anumang halaga ng pera sa mundo. 2 linggo pagkatapos, nagkita kami sa neutral na coffee shop. Awkward sa una. Sobrang daming sasabihin at wala namang masabi. Pero dahan-dahan, nagsimulang mag-usap kami. Gusto mo bang makita ulit ang mga bata? Maingat kong tanong. Kumislak ang mata ni Danilo. Talaga bang gagawin mo iyan? Apo ko sila, simpleng sabi ko. Hindi ko tumigil sa pagmamahal sa kanila. Isa sa pinaka-emotional na experience ng buhay ko, ang reunion kina Miguel at Clara. Wonderful si Sio sa kanila. Tinuruan niya silang lumanggoy sa pool namin, nagkwento ng stories, at ipinakita na ang yaman ay hindi nagpapabuti sa iyo kaysa iba. Isang araw habang pinapanood namin ang mga bata na naglalaro sa beach, sabi sa akin ni Danilo, "Salamat sa hindi mo ako tinalikuran, nanay." Hindi tinalikuran ng magulang ang anak nila, sagot ko. Pero minsan kailangang pabayaan natin silang mahulog para matuto silang lumipad. Itinatag namin ni Sio ang foundation bilang karangalan sa unang asawa niya, si Leticia. Ang Leticia Foundation ay tumutulong sa matatandang babae na iniwan ng pamilya nila. Ideya ko yon, galing sa sarili kong experience. Isang gabi, eksakto 1 taon pagkatapos ng kasal namin, nirenew namin ni Sio ang vows namin. This time, maliit na ceremony sa bahay namin. Kasama lang ang mga tunay na mahalaga. Naroon si Danilo kasama sina Miguel at Clara. Nang dumating ang oras ng vows, hinawakan ni Sio ang mga kamay ko at sabi, "1 taon na ang nakaraan. Ipinangako ko sa iyo ang eternal love nang hindi mo alam kung sino talaga ako. Ngayon, ipinangako ko ulit ito sa iyo ngayong alam mo na ang lahat." Pagkatapos ng ceremony, lumapit si Danilo kay Sio.
G. Vargas, hindi ko palubusang nagsorry. Mabuting tao kayo, at swerte ang nanay ko na nakita kayo. Inabot ni Sio ang kamay niya. Past is past, Danilo. Ang mahalaga ang lalaki ka ngayon. Noong gabing iyon, nakahiga sa braso ni Sio, nag-reflect ako sa lahat ng nangyari. 1 taon na ang nakaraan. Pinahiya ako sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. At ngayon nakahanap ako hindi lang ng pag-ibig at seguridad, kundi purpose, dignidad, at peace na hindi ko pa nakilala noon. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Sio. Iniisip ko na lubusang nagbago ang buong buhay ko magpakailanman. Sagot ko. At na hindi ko babaguhin ang anumang nangyari. Bakit hindi? Dahil dinala ko nito eksakto kung saan ko kailangang mapunta. Tinuruan ako nito kung sino talaga ako. Binigyan ako nito ng lakas para ipagtanggol ang sarili ko at dinala ako sa iyo. Hinalikan ni Sio ang noo ko. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Len. Hindi. Mahinang itinama ko siya. Babae ako na natutong maging matapang nang wala ng ibang choice. At iyan ang nagpapabago ng lahat. Talagang masaya ako na narito ka at na-ishare ko ang kwento ko sa iyo. Kung nagustuhan mo ito, ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa aking channel. Tingnan natin kung gaano tayo kadami. Isula sa comments kung saang lungsod ka nanonood at anong oras ngayon. Curious na curious ako kung saan nanonood ang lahat ninyong wonderful na tao. Kung gusto mong mag-support sa akin ng kaunti pa, pwede kang magpadala ng maliit na donation. Araw-araw akong nagbabahagi ng bagong kwento ng buhay para sa inyo. At ngayon 2 sa pinakasikat kong kwento ang lalabas sa screen, para piliin mo kung ano ang susunod mong panonoorin.